pag-usapan po natin. So ito na naman tayo, nandyan na naman tayo sa, di kami naniniwala, diversion lang yan. Utang na loob. Okay. First of all, pagka totoo rin nangyayari, and then somebody says, hindi yan totoo, whose side are you on? Seryoso, whose side are you on? Yung mga tipong, okay na, yung laban becomes interesting, tapos sasabihin ninyo, wala yan, kunwari lang yan. Whose side are you on? Gusto ko lang malaman. Anyway, that's really boring. For me, it's the most boring reaction. Pag sinabi, niniwala naman kayo, wala yan, ganito yan. Kasi, what you're doing is, you're taking away attention from the real fight. So, ewan ko kung ano, kung bakit, I suppose it's a trauma response na you've been disappointed for so long na pagka may maganda-ganda na yung nangyayari, di kayo maniniwala. Ayaw niyo maniwala. Helplessness. Ang tawag daw ni Ahmed, it's learned helplessness. Yung mga tipong, sanay na kasi yung ibang mga tao na lugi, talo, ganon, gulping-gulpi, na when those rare occasions happen na okay yung laban, ayaw niyo maniwala. And who does that benefit? Diba? Kailangan tanungin, who does that benefit kapag sinasabi ninyo, ay wala naman yan eh. Walang mangyayari dyan eh. Ay talo naman eh. Ay hindi naman totoo yan eh. Ay hindi sila nagtuturoan. Ay hindi sila ay hindi totoo na kinakasuhan si Martin Romualdez. Ay hindi totoo na mga ganyan. Who does that statement benefit? Think about it. Diba? Kasi, bakit tinutulungan nyo yung laban eh? Sasabihin ng huwag kayong kampante. Baka niloloko lang nila tayo. Teka muna, ano ba yung ginagawa ninyo so that it would be dangerous para maging kampante? Diba? Ano ba yan? Ikaw ba yung nakikipag, pew, pew, pew? Tapos, huwag kang makampante because you might not be able to defend yourself. Parang ganun. So, yung mga reactions, at some point, you're going to have to figure out, am I making sense? And who does it benefit if I talk like this? If I say this? Okay, so, bago tayo magpatuloy, huwag pong kakalimutan like, share, follow, and subscribe. But let's take it apart. Ano yung kaso ni Martin Romualdez at Cheese Escudero? Supposedly, mayroong evidence yung ombudsman indicating na nagkasabuatan over certain infrastructure projects na pinondohan. Ayun na nga, nakita na yung mga sa 2025 na budget. Okay? And this is precisely yung naging issue sa Korte Suprema. Yun yung yun yung nililitis ngayon sa Korte Suprema. Naku, wala tayong serve citing ngayon, nasa labas ako eh. Yan. Outside po. Sabi na yan. Gusto mo dito? Meron pa sa loob. Ay, yung banda doon. Pakain kami. So, di ba, little optimism doesn't really hurt. Parang ang nangyayari, some people just keep telling us not to be optimistic because you want everybody to always anticipate. Pinayagan na po makaalis si Speaker Martin. Matutuloy po siya kasi pinayagan na po pumunta ng Singapore, sabi ni Quincy. Bukas po yan naman ang trending news. Yep. So, hindi pa nga nagtitrending yung kaso eh. Ban po muna daw yung diversionary tactics, sabi ni Ma'am Zaidi. Hindi, because it dismisses the discussion. Oo. Pagka sinasabi nyo kasi yung mga ganon, parang wala na, ano na yung discussion natin? Huwag kayong maniwala. Ganon. So, ibig sabihin, dismissive rin kayo doon sa mga pinag-uusapan natin dito. So, That will what's make the it point? that they will get away with it Oo. because nobody's auction that way. Correct. So, sumali ka na kayo. Ay, sige. Mag-hi ka na lang. Hi. Teka. So, hi daw, sabi ni Attorney Ahmed. Sabi ni Jimmy, the way I'm looking now, just my personal guess. What is KSMO? Is the secret weapon of the admin to go against VP Sara for presidency. BBM yan, siya halata. Who is KSMO? I don't know. Hi kay Ma'am Amy Smith. Sabi ni Ma'am Ina Laila,
You're all smiles, parang inspired kayo. Hindi, kasi ang tagal-tagal ko nang sinasabi na totoo yung kaso kay Martin, and so many of the people who participate here kept dismissing me and saying na wala yan, naniwala ka naman. Ano lang yan, moro-moro nila yan, kunwari na lang yan, o ayan, nag-aaway na sila. Natuloy yung kaso, and the case goes to the Sandigan Bayan. At huwag niyo naman sabihin na diversionary tactic yung kinakasuhan si Martin, kasi ang diversionary tactic, pagka na-succeed na yung goal, na hindi na pinag-uusapan yon, hindi mo na itutuloy. But a case will continue whether or not you're paying attention. Okay. So, here's what's happening. Okay, kaya hindi niya talaga pwedeng sabihin yung mga yung ibang mga haka-haka dyan. So, mayroong nagpapa-appoint sa Korte Suprema. At the end of the year, by November, birthday na po ni Chief Justice Hesmundo, and he will be retiring at the mandatory age of 75. Merong i-assign. Alam niyo naman kung sino yung primarily responsible for appointments, di ba? Matagal na natin pinag-usapan yan. Hindi na natin siya papangalanan. Kasi isang bahagi ng kanilang plano for the year ay sunod-sunod na kaso. So ang mga kinakasuhan nila, hindi lang po ang mga politiko. Nakita natin, di ba, kinasuhan nila si Congressman Barsaga, si Congressman Lian kinakasuhan din. So kami rin kinakasuhan. So, ngayon, base dun sa rinig namin or na-discuss naman namin with the people providing information. Kasi nga, yun nga, one is nagtuturuan sila. So nag-trial balloon a few days ago yung isang non-government official at pinapalabas na parang tinetesting nila what it would be like kung maging presidente siya, kung siya yung maging presidente. Sabi ni Jeng, di pala requirement na associate justice yung appoint na si Jeng. Ma'am, wala kaming sinasabing ganun. Kasi ang mababakante will be one seat in the Supreme Court. 2 beses i-appoint kung si Jay po ang nag-resign or nag-retire. Hindi naman namin sinabi na hindi requirement ang associate justice, ma'am. So, bakante ang isang seat. Pupunuin yung isang seat na yon. And then, pag kumpleto na yung 15, from the 15, i-appoint yung susunod na Chief Justice. Okay, yes ma'am. Mahina pa ba yung signal? Kasi alam niyo, nakakapikon eh. So, kung kailan dumidiretso na tayo, nagdi-discuss na, sa kanya ako sasabihan na mahina ang signal. Hi, thank you. Add some salt, please. So, bakit nila gustong i-eliminate si Martin Romualdez? In order for the person na nag-aambisyon maging presidente or makontrol kung sino yung susunod na maging presidente, kailangan maganda yung track record. So, naglilinis sila. Di ba, one of the things that we have always wondered is, pag nag-away sila, ibig sabihin, magtuturoan, maglalaglagan. Kung sino yung in a position of power, which means that's in the executive, makokontrol niya yan. Kaya nilang magpilit, halimbawa, na conviction kasi sa judiciary yan. Doon sa pag-prosecute, bakit kailangan ma-eliminate? So sasabihin nila, tinutuloy lang ni Presidente Marcos yung kanyang yung kanyang plano na panagutin yung mga nasa flood control. Kahit hindi kayo naniniwala, yun pa rin ang optics nila. And the reason they don't care whether you believe him or not is because his audience is abroad. Hindi naman kayo. Hindi naman tayo. Sino yung abroad? E di yung foreign powers na tumutulong sa kanila. Because very sophisticated yung mga yon and they're capable of helping control the narrative. So, bakit mahalaga ang foreign powers? Alam mo ba na kung magka-revolusyon,
even if manalo tayo, without the recognition of other countries, hindi ma-recognize yung sovereignty natin. So that's part of it. Ayun lang. I cannot confirm where the president goes. Sa totoo lang, there's a reason kung bakit hindi ina-announce yung mga trips ng president or vice president or even cabinet secretaries because that's a security risk. Bakit ka pinalitan ni Claire? Ang bobo naman noon, halatang attack dog. Di pa marunong mag-English. Pag tinanong ng English, sasagutin yung broadcaster ng patanang na Tagalog. Hindi po siya yung pumalit sa akin. Yung pumalit sa akin, si Cheloy Garafil, later si J. Luis, di ba? And then, ito na nga si Dave Gomez. So, hindi po siya. She's the palace press briefing. She's not the press secretary. What do you mean po na kung paano pala yung perjury na kinaso ni Inday kay Madriaga? Are you asking kung ano na po ang nangyari? Nas na palabit ko tuloy yung camera. Sabi ni Arnel, basta kami, hanggat nandyan si Bonjing sa ombudsman, itinuturing namin gawa-gawa lang niya yung kasong yan kay Martin Luther King, dinadivert yung attention natin, magaling architecture nila. My question is, diverting our attention To what? to what? To their case? Bakit? Nag-umpisa na ba? Nasabi na ba nila kung ano yung kaso? Ako nga lang ang nagsasalita dito tungkol dun sa kaso, kayo ba may nagsasalita? Meron bang ibang nagsasalita about it? Di nga kayo naniniwala, di ba? O kung di kayo naniniwala, then it's already failed. So what would be the point na ituloy pa rin yun? Pagdating po sa kaso, diversion is not a strategy. Kasi ang kaso, ma-divert man o hindi ang mga tao, tutuloy siya. So if that's the only purpose in doing this, di ba tapos na? O bakit pa nila ituloy? Hindi, ang sama ng timing. Ma'am, sabi niya, sinabay ko yung issue kay Martin sa oral arguments ng Supreme Court. Timing? E di talo sila. Ma'am, if you wanted to divert people's attention, iintayin nyo na slow news day at kayo lang yung balita para kayo yung highlight. It doesn't make sense na may sasabayan kayo. Sama? Masama. It's very dry. Okay. Problema ko talaga. Okay. Try na ang kanin. No, even the meat is dry. Ask ko lang po, ano masasabi mo sa sinabi ni Martin Romualdez? Madinig ko kay Attorney Harry Roque, hindi na-play, pero na-play ni Eli Buntis. Hindi na-play. Naka-play naman sa ano, ay, hindi ko gets. What do you mean hindi na-play? Hindi nyo narinig? Yung Project Tax Silica, parang sell out ba siya, attorney, pambayad sa kaso ni Lisa Tanas nung namatay? What is Project Tax Silica? Masyado kayo nagpapaniwala dun sa mga umiikot na conspiracy theories na masyadong out of the world. Out of this world. Appointed, unang-una, pagka Supreme Court ang pinag-uusapan, tinanong ni Ms. 15, paano po appointment ng CJ? Voting ba sa 15 na ka-judge?
Unang-una, pag nasa Supreme Court po o sa Court of Appeals, justice po ang tawag. So no, hindi po sila yung nagbubutuhan. The president appoints. Di ba? JBT. The president appoints based on a short list given by the Judicial and Bar Council. Lalamig yung meal ko. Ang kaso nakakahiya nagsasalita na may food sa bibig, ano. Ay, hindi. Matigas eh. Puro ano, hindi siya. Luma. Oo, matigas eh. Puro ano. Siguro ito yung huli paggabi na latak na lang to. Pabalot ko na lang to. Kung hindi ko siya mauwa. Nag-iingay ang administrasyon ngayon para masapawan yung oral argument sa Supreme Court. Pansinin nyo, kabilaan interview, Romualdez, Boying, Claire Soto, Tats Luis po, Delima Pintingi. Kasi nag-umpisa ng oral argument ng GAA. Sa Supreme Court, kanina hirap na hirap yung Solgen. Pansinin mo, news blackout ang mainstream media. Kaya mga kapwa ko, baby shit ang sabi niya. I-share niya mga balita tungkol kasi wala tayong aasam. Hindi ka, to block ka. Sorry. The moment somebody says DDSHIT, block ka na. Kaya medyo mabagal, nahihirapan mag-block. Ang haba kasi ng sinabi. Sabi ni Ma'am Zaidi, grabihan naman mga ibang listeners, banned na nga yung word na diversionary tax, kaso rephrase naman to other words. Sabi ni Brewer, nagsalita na si Martin. Opo, yan nga po yung topic natin about corruption. At sabi, hindi lang isa involved. Tinuturo na niya ang presidente. Ang sinasabi niya is, hindi magagawa itong budget, yung stealing sa budget, kung wala naman participation ng executive. Sabi na yung kanya. Wouldn't it be better if the president doesn't appoint justices? Also, paano? Election. Hindi pwedeng elected yung mga judges and justices natin because they would make decisions that are based on politics rather than law. Diba? And that's the reason appointees sila. But hindi naman sila appointed ng president lang. The short list, the choices are made by gumagawa ng short list yung Judicial and Bar Council. And the president can only appoint from that list. Sabi ni Bingbing, sarcasm yun, tulogo. Sabi ni Arthur Fleck, kakatawa mga DBH, pati pagkakaso kay Martin Luther, pakana daw ni VP, dahil malakas daw na maging kalaban sa pagiging presidente. Tapos tayo sasabihin, bobo. Pakana ni VP yung kaso. Sa dami ng kasinungalingan ng magpinsan, wala nang naniniwala sa kanila kahit nagsasabi ng totoo. Oo, pero pag sinasabi din yung hindi yan totoo sa akin, ako yung sinasabihan ninyo, di ba? So, para sa akin, if you don't agree, okay lang. Pero huwag niyong pilitin yung theories ninyo dito. Pag hindi kayo nag-agree, meron naman scroll up, di ba? Okay lang yun. Hindi naman kailangan na magulo yung usapan dito eh. Sabi ni Marites Liaban, nagbabanta na siya na marami siyang alam, malapit na tayo sa finish line. Actually, hindi eh, kasi kasuhan eh, mabagal ang kaso. Hindi siya kasing bilis ng, let's say, revolution, di ba? Bakit naman ipapatawag si Pangandaman? Sabi ni Jess, si Pangandaman ba hindi papatawag sa oral argument ng Supreme Court? At this point, adversary na siya. At this point, she's probably a respondent. She is being investigated for criminal cases.
So hindi siya pwedeng patawag ng Supreme Court because she cannot give testimony. She cannot give testimony for two reasons. The Supreme Court is not a trial court. Hindi sila nagde-determine ng facts. And since she's being investigated, she might be she might incriminate herself. So hindi talaga na siya kailangan. I think the same goes to true also for former Congresswoman Stella Kimbo. Oh, by the way, kung mag-i-insist kayo sa diversionary tactic, baka ang sinasabi ninyo, si Inday na naman nagdi-diversionary tactic. Kasi nilabas yung salin niya. So, this actually works for her. Kasi ngayon, lumabas si Martin, sinasabi niya, nagtuturaan na sila, itinuturo na niya ang mga nakatira sa Malacanang. Hindi masyadong napag-uusapan yung mga nilalaman ng salin ni VP. So, again, what is the point of a diversionary tactic? Di ba sila dapat yung pag-usapan? Yung mga sinasabi, kasi you have to, kumbaga, if you're going to believe in a conspiracy theory, who does it benefit? O sige, na-divert tayo. Magiging permanent ba yung diversion na yan? Mababaon na ba sa limot yung flood control? Ayan na nga eh. The reason nagsalita si Martin Romualdez, he says he has information about flood control. So ano yung sinasabi ninyong diversion? Respondent niya siya on flood control cases dahil sa ginawa nila sa GAA. So as far as diversionary tactics are concerned, nagturo lang siya sa sarili niya and he diverted attention to him. Attention that is needed on the flood control. Flood control nga yan. Nakalimutan niyo ba? He is involved. Pag sinabi bang executive, directly si PBBM ba yun? Or may iba pang possible na pinatatamaan si Martin? Wala nang mas mataas kay Walang mas mataas sa presidente. When you say it's the executive, the president embodies the entire executive kasi siya yung chief executive. Ang alam ko, kahit noon pa, ayaw ni Martin magturo. Kasi nga, pamilya yan. For him to be speaking out now, medyo, hindi na yan pwedeng, kumbaga, he's really afraid. Hindi rin siya, di ba, finreeze yung assets niya, huwag niyong kakalimutan yun. Or finifreeze yung assets niya, tapos multik na siyang hindi makaalis ng bansa. Yung hindi siya makaalis, that was what forced the announcement. Alam nyo, sabi ni Elm Street, sa tingin ko, decision ng ombudsman na kusuhan si Martin para mapahid kay Martin kung madeklarang unconstitutional yung GAA onwards ng Supreme Court. Wala naman kung criminal penalty yun eh. Pag dineclare na unconstitutional, wala pong penalty yun. So, bakit para maipahid? Hindi po ganun yun. It doesn't work that way. That's not a criminal case. That is a civil case. And it is a civil case for certiorari, which means babalik ta rin lang yung decision. Or i-declare na void yung decision. Or sasabihin na, in the future, hindi nyo na pwedeng gawin yan. Tama to, sabi ni Wilson. Romualdez needs to explain the reported 629% increase of his personal wealth from 475 million to 3.4 billion in 2021 and 2024. Parang ang liit ng declared income kung 3.4 billion lang. Isipin niyo, he owns a polo team. Sabi ni Ma'am Lucky Sprite, kinilabutan daw siya nung, ano ba yun? Nung nagmalinis si Martin. So, yun ang talagang hindi dapat paniwalaan. Ano yan talaga? I mean, seriously? Kaya nga siya makakapagturo dahil may mali siyang ginawa. May possible crime. Okay, next. Sabi ni Winston, 2024 to 2026 questions, GAA report from about program funds. Hindi po yung years yung nagko-question sa GAA, mga tao po ang nagko-question. So, the GAA of 2024 to 2026 are being questioned before the Supreme Court. This pertains to unprogrammed funds.
Posible kaya na biglang palalabasin na nakatakas si Martin at nakaalis ng bansa para hindi Posible po. Pero, posible, but I doubt it. Sabi nito yung tubig, I believe Attorney Trixie, tagal kong inintay yung magiging tirahan nila live. Ito na yon, watching with popcorn. Sabi ni Kentaro, none of their diversionary tactics has ever worked. Nada, corny ng scripts nila, hindi naman to telenovela. Sabi ni Ray, posible kaya na biglang, ay, nabasa ko na yan. Sabi ni Lucky Sprite, I know right, I will not be surprised if magpa-press con si Cheese. Si Cheese hindi. Well, normal naman kay Cheese na nagpa-press con. Remember nung Senate President siya mayat-maya yung press con? You know, I don't think Cheese is in any danger of being convicted. Mas maniwala pa ako yun yung part na na kunwari lang yung kay Cheese. Yun yung diversion. But or pinapalabas nila to gain credibility, both Martin and Cheese ang pinakasuhan. Pero traditionally, yung non-government official, takot kay Cheese. Mas magaling si Cheese sa kanya. So, ang tingin ko, mahirapan sila i-convict si Cheese. Pero yung isa, yun talaga. Yun yung puntirya. Tama, sabi ni Butter Cheese Loaf, wala daw ghost project sa Leyte. Pareha tayo nung sinabi. Habang nakikinig ako sa kanya, sabi ko, wala naman project sa Leyte. Tignan ninyo, napakahina pa rin ng development. Sabi ni Ma'am Marites, si Martin, si BBM at ang ibang involved pag nagsasalita para maghugas kamay, mas lalong nadidiin ka pa matalaga kalaban nila. Tama, sabi ni Para Praxis, parang wala naman daw role si Cheese dito sa Tingin ko, sinama si Cheese kasi nga, GAA ang pinag-uusapan. So, I think yung kaso na ginawa ng ombudsman, that's heading for the Sandigan Bayan now. Ewan ko but ganito yon, nag-practice ako sa Sandigan Bayan. Pag nasa ombudsman, hindi ka pa worried. Pero pagkaharap mo ng Sandigan Bayan, you have no idea how scary that is. Kasi sa Sandigan Bayan, hindi ka nakaharap sa isang judge. 3 justices ang hinaharap mo. And they're scary and the conviction rate is very high in the Sandigan Bayan. Kaya hindi nyo siguro nakikita yung dimension na yon, na for government officials and for lawyers, we know that going to the Sandigan Bayan is much, much scarier than facing the RTC in any other crime. Sabi ni Coraline, nag-usap kaya si Saldi and Tamba to pin down Big Cousin. I doubt it. Kasi tinira ni Saldi si Martin. And kung di ako magkakamali, they will be taking some of the evidence against Martin. Sabi ni Mama Maricel, protect Martin, ilayo sa Baguio City, baka madulas. Uy! Sabi ni John, si BBM daw nag-expose ng flood control. Roll your eyes at this point. Pero ang twist, mukhang aabot pa yata sa laglagan nila. Yung lalabasan ng hero mukhang napasama. Totoo. Di ba dapat equally responsible si Cheese and Martin kasi they're both leaders of Congress? Hindi po naman kasi crime maging leader ng Congress. Bakit parang si Romualdez lang dinidiin? Depende po kung ano ang ginawa. See, when it is a criminal case, you have to be able to show that there is a criminal law na violate. There is an act, and then there is an act that violates that law. Hindi po yan sa posisyon unless the position is an element of the crime. Halimbawa, violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act, in some plunder, ganyan, kailangan government official ka. So that will be an element of the crime. Ay, si Abante ba kanina sa The Spokes? Uy, bukas may The Spokes tayo. Ang guest namin, si Kong Leon. Ay, nako. So, be careful also what you say, Sir Noel. Sabi niya, careful with what strategic plan of BBM government. Careful? Bakit? Sumusunod ba kami? Government official ba kami? Remember, this admin is good in manipulation and corruption. No, it's not. It's the worst. It's stupid. Sa totoo lang. Because kung magaling sila, hindi natin yan nahalata. Kung magaling sila, nag-cheer pa tayo para sa kanila. Kung magaling sila, there wouldn't be any question. Hindi tayo natutuwa at
So, BBM suddenly spread the good news that Zaldiga, ayan na naman kayo. Unang-una, sila yung may assertion, sila po yung nakatanggap ng information. So, whoever will refute yung statement nila, at by the way ha, in-affirm na po sa Czech Republic, pero hindi nila sinabing nakakulong. He is, however, undergoing processes because kulang ang kanyang documentation. So, mali pa rin yun, spread the good news tapos fake. Hindi po. Hindi ko sinasabing na hindi ko kinakampihan si BBM. Pero, ang tindi-tindi na nga ng mga warnings against fake news, hindi pa rin natututo yung iba kung paano magre-refute. O let's say somebody says something, may assertion sila, i-deny nyo, what happens? If you deny it, the fact only becomes controverted. But it is neither true nor is it fake. Parang Schrodinger's cat yan. It is neither alive or dead until you open the box and find out. Anong fake and not solid evidence? Wala namang pinakita talagang ebidensya. So ano yung sinasabing fake and not solid evidence and obviously fabricated? There has been no trial. There has been nothing but an announcement. Wala kang may cash, wala. Marang. Hindi alam ni MR na pag nagturo siya, his 3 fingers are pointing at him. Ganito yun. Ang tingin ko, state's witness siya. Pwede. Pero unahan sila ni Sandy kung sakasakali. Pwede naman silang dalawa. Sabi ni Bong, current developments could be just a ploy. Asan ang proof nyo? You know, sa eskwela, magaling sila dyan eh. Hindi nga sila magaling eh kung nahuli ninyo. Yung arguments na ganyan are fictitious arguments. So, yan. Sabi ni Jack Lee, VP Sara was honest from the beginning. Okay, ganito yan. In fact, that's part of it. That's why it gains credibility from the start because si VP yung nagsabi, Martin and Zaldi lang ang may hawak ng budget. So, ngayon na kinakasuhan si Martin, ayaw niya pa rin. Parang sinasabi niya, mali kayo VP Inday. Di ba? Ganun ba yan? In order to win a battle, watch your enemy when committing mistakes. I don't think that's how the saying goes. The saying is, you don't interrupt an enemy while making a mistake. When he is making a mistake, it is misattributed to Napoleon Bonaparte. Yan, totoo yan, Miss Ana. Sabi niya, stressed si Martin, grabe pinayak. Kapareha din nga ba? Kapareha din niya si Saldico. Sabi ni Jex, yung statement ni Martin kanina is parang pakaging sa mga ka-teamwork niya. Iyan. Na hindi lang siya may kasalanan. Parang sinasabi niya hindi lang siya ang nag-decide kung ano man. That's true. By the way ha, kung tama yung information namin, mabilis yung magiging trial dito. Sabi ni Sir Arthur, nabisit ako minsan lang nga ako nakatsempo manood ng spokes to Abante Pandis. Oh, pasensya na kayo. Minsan talaga ganyan. Sabi ni Earl Cuevas, I will just sit back, relax, eat popcorn. Yan, better yan. Hayaan ko sila mga folks magkado. Habang tayo busy sa oral arguments with DPBBM. No, isa lang po usually ang state witness. Pwede pa rin na kung meron silang knowledge na hindi alam ng isa. Kumbaga mabubuo yung kwento. Pero ako kasi, titignan ng hukuman ng Sandigan Bayan kung sino yung least guilty. And the way I see it, mahirapan si Saldi ko maging state witness. Mauunahan siya ni Martin Romualdez. So may sabing hindi criminal si Saldico. Hindi naman siya criminal, document lang naman. So may sabing ang document hindi criminal, ano?
Pagka nag-falsify ka ng document, criminal act po yun. Damang-dama ko ang threat ni Martin na sinabi niya na he will not go silently, he will not go alone. Popcorn, please. Exactly. Para sa akin, they good. That's good. So, pauwiin na yan si Saldi. Kasi ngayon, hindi na relevant masyado si Saldi ko, sa totoo lang. Kung si Martin Romualdez ang mag-state witness, madidiin talaga si Saldi ko. It would be in his best interest na wag umuwi. Posible po bang patawag si Martin in chief to investigate the patawag siya? Hindi na nga po pwede kasi nga may charge na sila. Well, look, the Supreme Court is not a trial court. It is not Congress. It is not the House. Wala pong ano. Ang resource persons doon are amicus curiae. Okay, ibig sabihin, friends of the court. They are not witnesses. They are experts and they talk about the field of law and very specific matters about law. So yung patawag po dyan, usually yan yung mga lawyers ni ganito, former heads of agencies, mga ganyan. Pero since nakasuhan na si Martin Romualdez, he cannot be compelled to testify. First of all, because the Supreme Court is not a trial court where people can testify. And number two, he might incriminate himself. No. Somehow binanggit niya ang executive pero nakalimutan niya kanilang power flippers. No po, that's not it. Alam nyo, indispensable kasi ang executive. Sino, kung nakinig kayo sa Supreme Court oral arguments kanina, sino ba ang nagpaparelease niyan? Once Congress has approved the budget, sino ang nagpaparelease ng budget? It's the executive. Nasaan yung budget? Nasa Treasury. That's also the executive. Okay? Oh, hindi magagawa lahat yan without the executive. Yun po yung sinasabi. Hindi, of course, yung pagmaniobra ng budget, Congress yan. So, ang sinasabi ni Romualdez is this, oo, may kasalanan sila, pero hindi nila magagawa kung wala yung executive. That's why sinasabi niya, I will not go down alone. Almost, sabi ni Andre. So, Romualdez admitted na nagnakaw talaga sila. Very close. Kasi sinasabi niya, if I go down. Di ba, if? Pero kung hindi niya sinabing if, that's an admission. So, are we going to work with 100% of the money? But think about the productive. We can't transfer the money. Sabi ni Isabel, so pag innocent si Martin sa Sandigan Bayan, di na ulit makakasuhan niya. For the same case, hindi. Pero isang kaso lang po yung pinail sa kanya. It's for the 2025 budget. So may 2024 pa, may 2026 pa. At mas malala yung 2024. Kaya nga po sinasabi ko, pointless yung sinasabi ninyong diversion. Kasi hindi lang ito ang magiging kaso niya. No, ma'am. Ma-acquit yan sa dulo for sure. Para pag presidente na si VP Dinis pwede kasuhan kasi mag-double. That's kakasabi ko lang. This is just one case. There are 3 years na pinag-uusapan po dito. Plus other matters of a violation ng Anti-Graft and Corrupt Practices Act. May plunder pa po. So, ma'am, bago kayo mag-theorize ng ganun, kailangan alam niyo kung ano yung kinaso. Ma'am Susan, ano yung basis ng opinion ninyo? Kasi you can be entitled to your opinion, of course, but what is your opinion based on? Diyos ko riyan, kanina pa po namin pinag-uusapan. Siguro, iklian na lang po natin yung live ngayon kasi a lot of the people here
are so adversarial and paulit-ulit na yung mga katanungan, parang tingin niyo ba magbabago ako ng sagot? Okay. Because in case it comes out to or it's not basically, Ang tanong po, sino ang executive? Ang tanong sino ang executive? Presidente, resign na talaga dapat si B. Yan din naririnig ko double jeopardy sa mga kaso. Salamat, attorney, naliwanagan po. Kasi nga, kahit mag-double jeopardy ka sa isang kaso, ang dami niya pong magiging kaso. In addition, kung na-freeze ng AMLAC yung case, yung kanyang assets, mayroon pang yan possible violation ng Money Laundering Act. Ba't nag-aaway si Joey po? Sabi ni Ma'am Nina, tawa na lang ni para katuloy professor, need mag-explain pa ulit-ulit. Kasi po, yun na nga eh, may mga tao na nagsi-theorize pero hindi kompleto yung theory. Okay lang naman yun. Pero pag nandito, isasagutin ko yan. Kasi ako, happy ako na kinakasuhan siya. Kasi once you get in one case, there can be more. Kasi si BBM and Tandy, they are co-conspirators. May alam silang baho sa isa't isa. I-betray ba nila each other? Hindi ba nga yun yung sinabi niya? If I go down, I will not go quietly and I will not go down alone. Anong ibig sabihin nun? Sige, kasuhan ninyo ako. Pero sasama kita. Kinasuhan na siya. Ma'am, you're actually saying the same thing. Pero ang sinasabi mo, hindi siya kakasuhan kasi may alam siya. O kinasuhan siya, may alam siya. Hahatakin na yun. Hahatakin niya pababa si BPN. It is not an insurance, ma'am. Yung magpinsan kayo, magkapatid nga naglalaglagan. Bongit and Aimee, nagtuturoan. Hindi naman sila magkakampi. Is there a possibility mag-withdraw AFP-CBN? No, the possibility is always there. Is it likely? I don't know. So, parang ang feeling ko galit kayo sa akin kasi hindi kami sang-ayon sa mga theories niyo. Kailangan, pwede na, ganito yan. Pag hindi ako sang-ayon, I will explain why. Pero kayo, you also have the burden. If you insist here in my life na ito yung tama, i-explain ninyo. Pero dapat yung explanation ninyo, tatalunin niyo yung akin. Dapat mas mabigat ang ebidensya ninyo. Sabi ni Andre, it's difficult to trust anyone, especially a drug addict. Bakit pa tayo nag-uusap? Bakit pa tayo Bakit kayo lumalaban? Kung sa tingin ninyo, wala naman pa ng panalo. Di ba? Ganito yung sinasabi niya sa akin. Laban tayo para matanggal na yung mga yan, para managot. Gusto natin ng accountability. Tapos pag chinarge na, ayaw niyo maniwala. So what are you asking for? Gusto niyo bang makasuhan o hindi? And oh, by the way, pag criminal case, pwedeng magtagal yan. Pero ako, ang tingin ko, mabilis yan kung makukonvict siya. So, paano yan? Kung makonvict siya, di pa rin kayo maniniwala. So, yun nga, it's difficult to trust anyone. Sure, bakit kayo nandito? Because you obviously also don't trust me, di ba?
That's what you're saying. So, ano to, for entertainment purposes na lang tayo. Mag-ano na lang ako, mag-vlog na lang ako about, ano ba, how bad the food is here. Huwag yung kakalimutan ha, part of the reason na hindi niyo dapat, kakayaan to is, kasi ang nagbe-benefit sa mga sinasabi ninyong, walang mangyayari dyan, ay yung palaka. Kasi siya yung gumagawa nito eh. Siya yung pa-charge kay Martin. And you know why? So that she can get away with her own crimes. Ayan na naman, last time na akong sasagot sa diversionary theory na yan, ha? Hindi po kaya diversionary strategy o coincidence dyan sila magaling. Magaling sa coincidence. Kung coincidence, hindi ba naturally occurring yun? O sige, diverting us from what? Flood control? Flood control nga yung kaso eh. So ano uli? Ano yung dinadivert sa atin? Lahat na lang sa inyo, diversion eh. O diversion from what? And how does it divert? And if it is a case, no matter what happens, tutuloy yung kaso. So, paano yun? Diversion pa rin ba yun? Does that even make sense? Again, if you tell me may diversion, tell me what is being diverted and from what?